tago ng tago. Tapos, suporta ng suporta sa ating Vice Presidente. Silang magtotropa. Parang ang nakikita ko ho, mga kababayan, pupulutin po sa pagtatago. Ano nga daw po ba yung kanyang idinidepensa sa confidential funds, mga bossing? Eto po, pakinggan po ninyo. Kaya nga confidential fund yan eh. Hindi yan dapat dinidiscuss. Hindi kaya diyan din naglobohan, no? Ang mga pondo ni Inday Sara Duterte at ng kanyang ama kasi alam nilang hindi i-discuss. Alam nilang may limitasyon sa pag-uusap about sa confidentials, no? About sa confidential fund, mga bossing. Siguro kaya dito tayo pumukus, no? Kahit maglagay tayo ng 4.5 billion dito, kahit 2 billion ang ilagay natin dito kasi meron tayong panangga na hindi dapat dinidiscuss yan. Sa sitwasyon po ng ating Vice Presidente, mga kababayan, marami na po silang hindi maipaliwanag sa COA, no? Madami na pong mga pangalan ang lumalabas na hindi naman po totoo. Yun yung gusto niyang depensahan eh. Pero mga kababayan, ang COA po, sila po yung mag-audit, sila po yung mag-check kung tama ba yung pinaggastusan ng confidential funds. Ang confidential, ibig sabihin, confidential sa atin, mga kababayan. Confidential sa publiko. No? Kung saan gagamitin yung pera. Kaya lang po, umabot na din po sa punto, mga bossing, na nadi-discuss in public dahil nga po merong mga nakikitang anomalya at hindi maipaliwanag ang Office of the Vice President. At nakikita dito, mga kababayan, na nasasalaula po yung pondo ng bayan sa pamamagitan ng confidential funds. Kaya naman po, umabot na sa Kongreso para talakayin po. No? Pero sa COA ba? Lintik to si Harry Roque. Sa COA ba? Pati ang COA, papasahan nyo ng Mary Grace Piatos? Papasahan nyo ng, sino pa ba yun? Kokoy Villamin? Papasahan nyo ng mga peking mga pangalan? Bakit? Kalaban din ba ang COA? Di ho ba, mga bossing? Ganyan tayo. Ay, naku, ayoko na lang magsalita dahil alam ko may mga batang nanonood sa atin eh. Ganyan tayo, gini-GAGO nitong mga ito, mga kababayan. Akala ho nila, mahihina ang tuktok ng bawat Pilipino. Ang di nila alam, mga DDS lang yung nauuto nila. Uulitin ko ho, mga kababayan, para mas clear ha. Kasi sinasabi dito ni Harry Roque, kaya nga confidentially, no? Hindi dapat tinatalakay. Confidential in public. Naniniwala ako doon. Upang sa ganon, kumbaga, magawa nila ng maayos, no? Yung mga dapat gawin doon sa kalaban ng hindi nalalaman. So ngayon, tapos na. Ang mga dinidiscuss dito, 2023. At nakitaan ng mga butas na merong mga pag-abuso sa pondo ng bayan sa pamamagitan ng confidential funds. Kaya ngayon po, lumalabas na sa publiko. Idinidiscuss sa publiko. Bakit? Mga boss, may karapatan tayong malaman yan, ano? Dahil po, tax ng mamamayang Pilipino ang pinag-uusapan dyan. Yung bilyon-bilyon na pera. At yan po, kung wala tayong mga corrupt na mga politiko, mga kababayan, sa ating bayan, malamang po yung mga pera na yon magagamit po sa pagpapalago ng ating bayan. No? Akala nila, pag sabihin mo lang confidential nga, kaya nga hindi pwede. Yung COA, kalaban ba? Kalaban ba ng ano yon? Ng bayan yon? Kalaban ba ng gobyerno yon? Hindi. No? Tapos sasabihin nyo, kaya nga hindi binigay yung mga tunay na pangalan. Di ba? Kasi para hindi malaman. Hindi nakalaban ang COA. Sila na po, mga bossing, yung mag-aanalisa kung tama ba ang pinagkagastusan at napunta ba sa tamang pararoonan yung pera ng bayan. Kaya nga may mga code name ang mga kumukuha ng confidential. Code name. Mga bossing, kung gano'n na lang po, mga kababayan, ang dahilan nila doon, di halos lahat ng confidential funds maaabuso po, no? Basta si congressman, kunyari, kung si
kung sino man Poncio Pilato ang merong confidential funds, hindi mo maipaliwanag yan. O sige, codename na lang ilagay mo dyan, no? Ipasa mo sa COA. Total naman, confidential naman ito eh. Manghula ka na lang ng pangalan dyan, codename. O sabi, bakit codename lang to? Bakit walang katotohanan yung pangalan nito? Confidential funds nga eh. Confidential nga eh. Di mo ba, mga kababayan? Sa COA, pag COA na ang kausap mo, kailangan totoong mga tao na yung sasubmit mo dyan. Unang-una, hindi kalaban, no, ng gobyerno o hindi kalaban ni Vice President ang Commission on Audit. Baka ngayon, kalaban na, mga kababayan. Kasi nasisilip po, mga bossing. Di ba? Diyos ko po. Confidential fund, hindi dapat makilala kung sino sila. Di ba kayo nanonood ng mga Biruin mo, mga boss, ano? Kaya naman umabot na sa ganyan, boss, no? Madaming butas ang nakita doon sa Office of the Vice President. Kaya naman na-discuss na sa mamamayang Pilipino. Alam ba ng mamamayang Pilipino na hindi na sa paglaban sa mga NPA na pupunta yung confidential funds? Alam ba ng mamamayang Pilipino yon? Nalalaman ho ngayon, mga boss. Di ho ba? Tuloy mo, Roque. mga television series o kaya movies na talagang kapag ikaw ay secret na merong mission, hindi ka nagpapakilala kung sino ka. Yun na lang. Ihawig na lang ho natin sa mga teleserye. Ihawig na lang natin, mga bossing. Sa mga ganyan, no? Sa mga palabas ho. Pambio-bio ho, no? Kasi ho, mga kababayan, pinipilit nilang ipagtanggol yung kanilang side. Pinipilit po nilang i-justify na tama po sila. Kasi po, una, ang nakita na po dyan, si Mary Grace Piatos. Chinek po ng PSA, walang pagkakakilanlan. No? Chinek yung Certificate of Live Birth, wala. Chinek po yung, ano tawag dito? Yung death certificate, wala. Chinek kung may napangasawa, wala. Sen. Omar, wala din ho. Mga boss, Chief Amo, sir, sinundan pa nung Kokoy Villamin, wala din lahat. Di ho ba, mga boss? Hirap na po sila, mga kababayan. Kaya itong si Roque, mas maigi, magtago ka na lang. Kasi hindi mo naman din sila natutulungan eh. No? Wala din eh. Yung mga sinasabi po ni Roque, mga kababayan, although alam natin, abogado, wala na din hong naitutulong eh. Mababaw din pong maghustisya eh. Mababaw din pong magpaliwanag. Sadya siguro talagang yung kampo nila, mababa ang tingin sa kapwa natin mga Pilipino. Na yung simpleng, sabihin mo na lang confidential, kaya nga confidential eh, para hindi na i-discuss eh. Siguro ho, mga kabossing, ganung kababa, ganung kaliit ang tingin nila sa atin. Confidential in public, no? Yung pagdidiscuss. Pero kapag meron ng mga anomalya, kailangan ng hukayin yan. Kung makatotohanan ba lahat yan. Yung dalawa, walang pagkakakilanlan. Malamang ho, mga boss, Chief Amo, sir, yung karamihan din po ng mga resibo na nandoon. Pihado ko. Nawala din po. Baka may pretzel pa dyan. Ano pa ba? Baka nandiyan pa si Mr. Chips, si Bicat. Baka mamaya umabot na din po sa sobrang dami ng resibo, ilang daan yung resibo, baka umabot na din po kay Mr. Doritos, tsaka Mr. Lay's. Baka yung si Pringles na kapitbahay, kasama na din po dyan. Di ba? Yan ang panganib nila. Yan ang takot nila, mga boss. Na baka tingnan ho, si Tikboy, baka kasama na din. Di ba, Ma'am Jean Kogi? At Marikel? Yan ang pangambaho nila, mga boss. Na i-check na po yan isa-isa. Kung yung Mary Grace Piatos, hindi nag-exist, nasundan pa ng Kokoy Villamin, hindi din nag-exist, so malamang sa alamang, yung iba pang mga resibo nun, hindi din nag-exist. Mga boss, mga ano lang, mga tawag doon, hula na mga pangalan lang. Di ba? Tapos submit mo sa COA. Reason nila, kasi confidential yan eh. No?
hindi dapat ilagay yung mga pangalan niyan totoo. Eh di ba, hula na lang lahat. Di ba? Oh, magkano pa yung pondong natitira dyan? Boss, 30 milyones pa. O isulat mo, purchase of information, hulaan mo na lang ang pangalan. Eh boss, baka tanungin tayo ng COA, sino tong ano? Eh sabihin mo, confidential. Ang COA po, hindi na po kalaban ng gobyerno. Hindi na po kalaban ni BP Sara, mga boss. Kakampi po ng gobyerno yan. Kailangan po nating maisumite yung mga tamang pangalan ng tao. Na kung sino po ang tumanggap nung pera na yun. Sabi ni Jean Kogi, Boss Mark, beneficiary ni Mary Grace Piatos, si Sara Duterte. Sabi ni Sarori, Pinoy OFW, walang masama sa confidential funds. Ang questionable ay kung paano na liquidate, kung nasunod ba sa tamang proseso. Correct po, no? So, sabi ni Catherine Caligua, tao lang si Sara nagkakamali. Yung pagkakamali ni Madam Sara, masyado siyang nakampante na hindi makikita dahil vice nga siya at may kapangyarihan. Kaso, meron man mas makapangyarihan sa kanya. Sabi ni Catherine Caligua. Anyway, iwan na natin yung si Roque, mga kababayan. Hayaan muna natin siya makapag-isa. At alam naman po natin na stress na yan na sa napakaraming bagay. Stress na po doon sa kinakaharap na kaso na kakaharaping kaso na human trafficking na walang bail kapag lumagpas sa 2. Stress na din po, mga kababayan, doon sa pagtatago sa Kongreso. At stress na din po, mga bossing, dahil hindi kapiling si A.R. de la Serna. mas stressful, no? Yung dulo, hindi kapiling si de la Serna. So, sabi ni someday, pa-beauty rest muna siya.